Pinaghahandaan na ng mga otoridad ang pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno sa Huwebes, pero ngayong first Friday ng taon, dagsa na rin ng mga deboto sa Quiapo kaya pinaiting na rin ang seguridad. At nakatutok doon ang kasama nating si Rhea Santos. Rhea? Yes, Ivan, nag-umpisa na nga ang ikatlong misa para sa unang biyernes ng taong 2014 dito po sa Quiapo Church. Kani-kanina lamang nga ay nagtapos na itong ikalawang misa at kasabay ng paglabas ng mga kababayan natin ay ang pagkapal, paghaba naman ng pila ng mga deboto ng itim na poong Nazareno dito po sa area ng replika ng poon para po mahawakan at makapagdasal at maiparating nila yung kanilang hiling ngayong taon. Libo-libo mga kababayan nga po natin ang narito ngayon sa Quiapo Church para dumalo sa oras-oras na pamisa. Sa katunayan, yung pagpunta natin dito ay talagang usad pagungpo ang lagay ng trapiko dahil may mga deboto po tayo na halos nasa kalsada na po at doon na sila nagmimisa. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi na talaga nakakapasok dito po sa Basilica ng Nazareno, meron po tayong monitor dito sa labas para nakikita po nila kung ano po yung mga nagaganap sa loob. At kausapin po natin ang ilan sa mga deboto ng poong Nazareno. Tatay, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year. Taga saan po kayo? Taga Punta Santa Ana, Manila. Alright, kayo po ay deboto ng itim na poong Nazareno. Pasyam ko lang po ito. Pinapasyal. First time niya ho dito? Hindi, mga tagal na rin. Every Friday. Yung inyo pong anak po ba? Apo na? Apo. Ano po ba ang hinihiling nyo sa ating pong poon? Basta't huwag lang magkasakit ang aking mga anak. Saka mga apo. Yun ang pinakaano ko. Sali ho pa ba kayo next week, yung sa January 9? Pupunta po. Alright, sige. Tuloy lang po natin at medyo nakakaabala po tayo sa pila. No? Ang pisa po kasi ng itim na poong Nazareno ay sa Huwebes, January 9 po. Next week na po yan. Pero ngayon pa lang ay ramdam na natin yung init ng pagka-excited ng mga tao para po makipagdiwang dito po sa pista ng poong Nazareno. Mga kapuso, hindi po maikakaila kung saan ang dagsa ng tao, nandun din ang dagsa ng negosyo. Kaya naman dito po sa Plaza Miranda ay nagkalat din ang iba't ibang mga paninda katulad ng mga replika ng mga poon. Meron tayo of course ang replika ng itim na poong Nazareno. Kanina pagkatapos ng misa nakita natin marami tayong mga kababayan na nag-aangat ng replika nila ng itim na poong Nazareno at talaga naman yung iba ay winawagayway nila yung kanilang kamay, winawagayway nila yung kanilang puting panyo. Bukod dyan meron tayong mga rosaryo, syempre yung panyo at may napansin ako dito merong mga langis. Ang sinasabi nila ay na-bendisyonan na po ito at nagagamit na panghilot, pampagaling para sa anuman pong iniinda ng ating mga kababayan. At bukod dyan, sa negosyo na talaga namang buhay na buhay dito po sa Plaza Miranda, nandito rin yung kanina pinakita ko sa inyo, pila ng mga manghuhula. Nako, hindi po yan nawawala dito sa Plaza Miranda. Dahil alam nyo naman, pagpasok ng bagong taon, gusto malaman ng ilang kababayan natin yung kanilang mga kapalaran. At kumausap tayo ng siguro isa sa kanila. Kamusta kaya ang pasok ng bagong taon natin? Sino ba? Nasaan na ba si Madam Meng? Madam Meng, pwede ba akong ay hello po, ito ang kausapin natin. Ano pong pangalan nila? Lilibet, harap po tayo. Okay. Yeah. Lilibet, siya po si Madam Meng, yung ating pong manghuhula dito. Katapos nyo lang magsimba? tapos na po. Alright. Bakit ho dito kayo dumiretso sa manghuhula? Wala lang po, para lang good luck. Good for luck. this year. Ano ho ba ang gusto nyong malaman sa inyo pong kapalaran? About sa business ng mother ko, yun lang. Basta laging sasamahan ng dasal. Opo, panalangin. Okay. So yun mga kapuso, ayan po usually yung ginagawa ng mga kababayan natin matapos magsimba, yung ibang medyo gustong gawing excited ang pagpasok ng kanilang bagong taon, nagpapahula. Pero ang sabi nga natin, wag nating gawing gabay o sentro ng ating pamumuhay itong mga hula, kundi yung talagang pananampalataya natin sa poong may kapal. Back to studio. Rhea, ngayong first Friday ng buwan, wala bang mga ibang activities maliban sa mga regular masses? And in the days succeeding, leading to January 9?
Aha. Ivan, ngayong araw espesyal kasi dahil nga first Friday of the month at first Friday of the year. So ang alam lang nating aktibidad na mangyayari ngayon ay itong hourly mass. Talaga namang sunod-sunod, alas 4 ng madaling araw hanggang mamaya po ay tuloy-tuloy ang misa dito. Pagkadating po bukas ay regular schedule na tayo no, ng misa. Sabado bukas po ay ang misa ay magaganap 5 p.m. to 7 p.m. So 5 to 6 and 6 to 7. Pagdating naman ng linggo, 5 a.m. to 12:15. Every hour din po yan. Tapos magkakaroon ng Children's Mass ng linggo. Alas 3 ng hapon po yan. At tuloy-tuloy ito alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At linggo magkakaroon din po ng benediction ng alas 8 ng gabi. Actually, mamaya din, Ivano, alas 9 ng gabi ay magkakaroon din po ng benediction dito sa Quiapo Church. So far, Ivan, yun pa lang yung mga nakikita nating aktibidad. Kung meron man, may mga pockets of activity dito, yung mga kababayan natin. Yung iba nagdadala nga ng replika ng puon, tapos may kanya-kanya silang pagpupugay para doon sa mga replika nilang daladala, Iva. Rhea Santos, maraming salamat.